So, what's up guys? Sino kaya ang mananalo sa trade saga kay Giannis Antetokounmpo? Boston Celtics at Miami Heat. Literal na neck and neck ang labanang ito. May ulat na ang Milwaukee Bucks na naghahanap ng everything mula sa mga interesadong koponan na nagpapataas ng presyo para sa parehong panig bago ang NBA draft. Sa panig ng Boston, pag-alok kay Jaylen Brown bilang pangunahing piraso ay tila hindi sapat para sa Milwaukee dahil mas pinapahalaga nila yung draft capital. Kaya posibleng pumasok ang isang ikatlong koponan tulad ng Blazers para maselyuhan yung deal. Kung magwagi ang Celtics, makabuo sila ng isa sa pinakamalakas na duo sa kasaysayan ng liga sa pagitan ni Giannis at Jason Tatum. Sa kabilang banda, hindi rin magpapahuli ang Miami Heat dahil hawak nila ang itinuturing na pinakamalakas at pinakabalanseng asset package na nakafocus kay Tyler Hero, Kelly Ware at Jaime Jaquez Jr. at hanggang 3 first round draft picks. Malaking factor din ang kagustuhan mismo ni Giannis na maglaro para sa Heat at makatambal si Bam Adebayo sa frontcourt. Isang bagay na hindi niya nakikita sa ibang mga destination. Gayunpaman, kung sakaling mabigo ang Miami na makuha si Greek Freak, may nakahanda silang backup plan na nakatutok sa paghabol kay Kawhi Leonard o Ja Morant. Ang labanang ito sa pagitan ng Boston at Miami is parang 50-50 yung both teams at kung sino man ang unang kukurap sa usaping draft picks ay siyang maiiwan. Kung sakali namang magdesisyon ang Celtics na umatras sa Giannis sweepstakes upang mapanatili yung tandem na Brown at Tatum, may backup option silang inihanda. Pangunahing target ng Boston ay ang wingman ng Pelicans na si Trey Murphy na maaari nilang makuha sa pag-alok ng maraming first round picks at hindi mabubuwag yung duo. Samantalang ang Minnesota din naman is interesado sa perimeter defender ng Celtics na si Derek White upang palakasin yung kanilang sariling roster. Napakaraming gumagalaw sa bahagi ng blockbuster na ito, pero sigurado ay ang Heat at Celtics pa rin ang magpapakitang gila sa huling sandali ng mga negotiation. Pero kayo ba? Sino kaya? Celtics or Heat ang pupuntahan ni Giannis? Next, lipat naman tayo sa mga official transaction dahil trinade ng OKC Thunder ang kanilang 27-year-old guard na si Aaron Wiggins papuntang Atlanta Hawks. Bilang kapalit, makakakuha ang Thunder ng 2 second round draft picks. So, yung hakbang na ito is malaking financial move para sa OKC dahil matutulungan silang ibaba yung kanilang projected tax penalty mula 213 million papuntang 152 million habang nagbibigay ng bakanting roster spot para sa kanilang 14 players na may kontrata. Si Wiggins ay nag-average ng 9.4 points sa 65 games nitong nakaraang season at magiging solidong piece para sa rotation ng Atlanta. Ang pagdating ni Wiggins sa Hawks ay nagbibigay sa kanilang isa pang batang talento na naghahanap ng mas malaking opportunity. Kapareho sa sitwasyon ni na Nickeil Alexander-Walker at Jonathan Kuminga. Ang Atlanta ay kasalukuyang nagpapatuloy sa pag-ipon ng mga maaasahang manlalaro matapos ang kanilang nakaraang pagkatalo sa first round ng playoffs kontra sa New York Knicks. Dahil hawak nila ang number 8 at number 23 sa darating na draft, ang pagkuha kay Wiggins para sa 2 second round picks ay isang napakamurang paraan para mapalalim yung kanilang bench. Para sa isang kupunan na naghahanap ng depensa at physicality sa backcourt, ang trade na ito ay may tuturing na isang malaking steal. Next, speaking of the Atlanta Hawks, mananatili ang veteran guard na si CJ McCollum matapos itong umagri sa isang 1-year, 21 million contract extension na kasama rin yung kanyang trade kicker. Ang 34-year-old playmaker ay naging malaking bahagi sa huling surge ng Hawks nitong nakaraang season kung saan nag-average siya ng 18.7 points at nagbuon ng hindi bababa sa 153 pointers para sa 11 straight season. Ang kanyang karanasan at leadership lalo na sa kanyang mga game heroic sa playoffs laban sa Knicks ang naging pangunahing dahilan kung bakit nagdesisyon ang Hawks front office na panatilihin siya bago sumapit ang June 30 deadline. Next, sa Phoenix Suns, selyado na ng isang 3-year, 19 million deal para sa kanilang free agent guard si Jordan Goodwin na kasamang player option sa 3rd year. Kasunod ng extension ni Colin Gillespie, nagawa ng Suns na i-secure ang kanilang backcourt depth gamit ang mga manlalarong sila mismo ang nag-develop nitong nakarang taon. Si Goodwin ay nag-average ng 8.7 points, 4.9 rebounds at nangunguna sa koponan gamit ang 106 steals mula sa bench. Ang pagpirma sa kanya ay naglalapit sa Suns sa marangyang luxury tax line na magpapapilit sa kanila na magbawas ng sweldo sa ibang parte ng roster upang mapanatili ang restricted free agent center na si Mark Williams. And lastly, nagdesisyon ang Memphis Grizzlies guard si KCP na i-exercise yung kanyang 21.6 million player option para sa next season.
Ang 33-year-old two-time NBA champion ay nag-average lang ng 8.4 points sa loob ng 21 minutes kasi sumailalim rin siya sa surgery sa kanyang pinky finger noong February para ma-sideline siya sa huling 31 games. So yung pag-opt-in na ito sa kanyang last year, sa kanyang 3 year, 66 million is nakuha niya pa yun sa Orlando Magic eh. So good decision kasi pag nag-opt-out siya, saan siya kukuha ng 21 million sa free agency, 'di ba? Lalo na kung ganyan na bumaba yung numbers niya. Though, makakatulong pa rin naman siya sa Grizzlies, yung kanyang veteran presence at yung kanyang pagiging 3-and-D.